Magandang umaga po. Matindi po ang ating expose sa ngayon. Lumalabas po na yung Marine Surgeon na si Orly Regala Gutesa na isang taga Sariaya, Quezon Province ay nagsasabi ng totoo sa laman ng kanyang sinalaysay at sa notaryo publiko. Nadiscover ko na may dati na palang kontrata na noong April 28, 2025, ang nagnotaryo ay si Attorney Pitros Espera. Ang ninotaryo niya ay kontrata ng TIESA, Tourism Industry Economic Zone, na kung saan ang executive director ay si Mark Lapid, anak ni Lito Lapid. Ninotaryo ni Attorney Pitros Espera at ang perma niya doon bilang notaryo publiko ay kapareha ng perma na ni Attorney Pitros na sa affidavit ni Sergeant Gutesa. Okay? So, ipresenta naman na natin at ating sariwain ulit ang mga sinabi ni Attorney ni Gutesa. Okay, ito ngayon. Ito po ang ipresenta ko sa inyo ay ang kopya ng perma ni Attorney Pitros sa kontrata na pinasok nila ni Mark Lapid at ikumpara natin sa perma ni Attorney Pitros sa affidavit na pinirma doon sa affidavit ni Sergeant Gutesa. Ito na po yun. So, palakihin natin. Yan, malaki na, no? Palakihin pa natin. Yan. So, makita ninyo, sa bandang kaliwa, ito makita nung cursor ko. Ito po yung affidavit ng kontrata na pinirma ni Mark Lapid. At sa kabila naman, pinirma ni Elisan Michael Carol Lagman. May petsa na notaryo siya sa April 28, 2025 sa Manila City. At ang pumirma at ang nag-notaryo ay si Attorney Pitros G. Espera. Tapos, sa kanan naman ng dokumento natin, sa baka natin, ang pirma ito si Orly Regala Gutesa. Nagsasalaysay, isang Marine Sergeant. Minarkahan daw nila na fake, pero pareha, tingnan yung pirma, pareha. Parehang-pareha, stroke lahat. So, ano pong ibig sabihin yan? Ano ibig sabihin yan, Bernard Magtibay? Di, nagsinungaling ito ngayon si Pitros, Attorney Pitros. Bakit? Ang tanong ko naman sa sunod, bakit siya nagsinungaling? Hindi natin alam. Wala akong alam kung bakit. Pero pwede tayo ayon sa karanasan ko, bilang abogado, ano kayang dahilan na bakit nagsinungaling si Pitros? Attorney Pitros, madidisbar ka rito. Madidisbar ka rito sapagkat ang issue na pinag-usapan ay issue na pinakamataas na issue na interest ng bayan. Hindi po ito simpleng dokumento lang. Ito'y dokumento na nagsasabi patungkol sa pagnanakaw ng bilyong-bilyong pera. At kung sasabihin mo, Miss Attorney Pitros G. Espera na peke yan, para mo na rin
pinagtatanggol ang nagnakaw ng pera na si Saldi Co at saka si Attorney Congressman Eric Yap at saka si Ferdinand Martin Gomez Romualdez. Okay? So, tangay, sabi ni Squeezy, pera o bala? Yon nga ang dahilan. Pera o bala? Malamang tinawagan kasi BGMP employee siya. Employee siya ng Bureau of Jail Management and Penology. So kung BGMP employee siya, ay maaaring tinawagan siya ng boss niya. Kasi nakita ang pangalan niya. Ang problema kasi nito, yung ABS-CBN, pinablis kaagad yung affidavit. Kaya nakita kaagad. Nung nakita, siyempre nakakita yung boss niya na maaring si John Vic Remulla, tinawagan niya ngayon ito kasi sakop ng DILG ang BGMP. Tinawagan nga ng BGMP na Director General na si General Ruiz. So, tinawagan ngayon si Attorney Pichi na BGMP officer. Oy, tatanggalin ka kapag hindi ka magpalabas ng magpalabas ng statement na hindi totoo yan. Pero kung sinabi mo ang pirma hindi totoo, bakit ang pirma mo doon sa nung April 28? Kasi ang pirma niya rito para kay Sergeant Guteza ay may petsa na September 24. Pero doon sa dinotaryo na dokumento na may petsa na April 28, ibig sabihin April 28 dinotaryo. Bakit pareho ang pirma? Pareho ang stroke, handwriting, genuine talaga. Bakit ganun? Attorney Pichi Rose, hindi ka pa nag-iingat? Maaring milyon ang binigay sa iyo kaya wala kang pakialam kung madisbar ka. Di ba? Kita mo? Ang layo, kitang-kita talaga. O ngayon, siguro, paano pa na mapalaki pa ito? Papalakin pa natin ng konti. Ito. Siguro, na pinakamalaki. At tinaguri ang fake, totoo pala. Ngayon, kasi ang problema ni Attorney Pichi ay nagpalabas siya ng kalatas, so delikado siya ngayon. So, ito, dadalhin ko kayo ngayon dito sa isang nagpalabas na si Mr. Handsome. Babasahin natin ang kanyang comment dito. Ipalabas muna natin i-share ko muna itong screen nung isang, kumbaga pinalabas ni Mr. Handsome. Makita mo dito, ang pinalabas ni Mr. Handsome, itong dokumento. So, basahin natin itong dokumento sinasabi ko na pinirmahan ni Mark Lapid at Mark Tadeo Lapid. Ang petsa ng dokumento ng pagnotaryo ay April 28, 2025. So, basahin natin ang comment dito ni Mr. Handsome. Sergeant Guteza, panalo ka! Huling-huli sa sariling pirma si Attorney Pichi Rose Espera. Matapos igiit ni Attorney Pichi Rose G. Espera na fake daw ang kanyang pirma sa sworn statement ni Master Sergeant Orly Regala Guteza, malinaw na ebidensyang ito ang magpapabagsak sa kanyang pahayag. Actually, madidisbar pa siya dito. Sa official na dokumento ng TIASA, Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, na matatagpuan mismo sa kanilang website, TIASA.gov. Tingnan nga natin. So, makikita ang isang contract agreement na pinirmahan at dinotaryo ni Attorney Espera noong April 28, 2025. At ang kanyang pirma noon ay match na match sa pirma na nasa notarized sworn statement ni Guteza. Subalit, nang naglabas na si Attorney Espera ng kanyang demand letter
para ipatanggal ang mga post na tungkol sa affidavit ni Gutesa, malinaw na makikitang binago niya ang kanyang pirma. Ang simpleng paghahambing ng mga dokumento ay sapat para patunayan na siya ay nagsisinungaling at sadyang binago ang kanyang pirma para i-discredit si Gutesa. Napatunayan sa mismong public records na ang pirma ni Attorney Espera sa TIESA contract April 2025 ay kapareho ng sworn statement ni Gutesa. Ang kanyang pagbabago ng pirma ay demand letter na sa demand letter ay malinaw na pagtatangka o panglituhin ng publiko at magtatago sa likod ng kasinungalingan. Bilang isang abogado at notary public, ang kanyang ginawa ay isang malinaw na paglabag sa batas. Para sa mga nais mag-fact check, ang dokumentong ito ay bukas at makikita sa opisyal na website ng tiesa.gov.ph. Ang katotohanan ay hindi magtatago. Ang mga dokumento ay patunay at malinaw na huling-huli si Atty. Espera sa kasinungalingan niya. Sabi, hoy, ang notary stamp ng document, flower left, ay burado. Nice try. Suppose said by a troll, this year's Network State Conference is on Friday, October 3 in Singapore. Our speakers include, iba pala yan, advertisements. So anyway, binasa ko lang ang comment ng mga netizens dito na nag-comment sa post ni Mr. Handsome. Okay? So iyan na po ang nangyari. So ladies and gentlemen, ngayon, ilabas ko rin dito, saan bang website nito? Enter website. So itong website, may contract agreement. Nako, itong contract agreement, ipakita ko sa inyo. Buong-buong kopya ng kontrata na kung saan si Attorney Piche Espera ang nagnotaryo. Very clear. Yan, nakita nyo? Kontrata? Yan, contract of agreement. Contract na, agreement pa. Anong klase itong English na to? Ay, Mark Lapid, ano ba yung English niyo? Contract na, agreement pa. Kabubo naman tong abogado gumawa nito. Oh. Hindi ko nabasahin kung anong kontrata. Basta ito, nakita si Mark Tadeo Lapid, si Elia Michael Carol R. Lagman ang kapirma sa kabila. Merong isang testigo, hindi natin alam sino, bakit hindi nalagay pangalan. So, pinirmahan noong April 28. Ano yung notaryo ng April 28? Ito po ang notaryo ni Attorney Pecheros Espera. So, wala. Huling-huli talaga. So, obstruction justice ba yan? Sabi niya, hindi naman obstruction justice kasi matuloy-tuloy naman ang ebidensya kahit anong gagawin. Ang obstruction lang kung hindi matutuloy ang ebidensya. Kasi nakapagsalita na rin si pwede pa rin magpapatuloy ang tinatawag na katarugan ay makakamit pa rin kahit na kasi natanggap na, nasumpaan na sa harap ng mga Blue Ribbon Committee, ay kahit na wala na po yung dokumento ay pwede na rin yung matatanggap. Kaya yan lang po ang ating masasabi dito na napakatindi. Magbabasa tayo. Blue Bells, nakakabwisit yung abogadang yan. Damay na naman yung mga notaryo kasi. Ibang mga notaryo publiko, magdedelikado, gagalit naman sa Supreme Court yan. Maghigpit palalo niya ng Supreme Court. So, nakakabisit nga yung abogadong yan. Buisit kang abogadong yan. Damay na naman ibang mga notaryo dyan. Hindi natin alam kung paano ito mangyari. Attorney Abad, Attorney Topacio, anong gagawin natin dito? Si Attorney Manny Topacio, hindi si Attorney Ferdy Topacio.
Mamaya na natin ano. May nagpadala sa akin ng expose na naman. This time, ang nangurap ay ang anak ni Lito Lapid. Nako, patay naman. Okay, pagtripan na lang natin ito. At least, alam na ninyo ha, alam na na si Gutesa ang panalo. So, maayong gabi, Godi Dak Ramper. Maayong gabi po, Dr. Engineer Kausing. Lagi po akong present sa lahat ng video nyo. Ngayon, mas maganda, nakatsamba po ako ng inyong live. Mabuhay po kayo at ingat lagi. Maraming salamat, Godidak Rompet. Godida Crumpet. Yun, at least alam na ninyo. So ngayon, hinihiling ko lang sa inyo, paramihin natin channel natin at pag umabot po ako ng 10 million subscribers, ay pwede na akong tumakbong presidente ng Pilipinas. At kung presidente ako ng Pilipinas, gawin ko po, palitan ko sistema ng katarungan at ang maghuhusga na sa bawat kaso sa korte natin ay mga tao na pipiliin 12 mula sa komunidad. Kada kaso. Sabay-sabay kaso yan. So ngayon, pag isang araw lang hearing, tapos na yan. Non-stop ang pagpresenta ng ebidensya. Tapos, hindi makauwi ang mga tao na kukuning judges kung hindi sila makapagbigay ng kanilang judgment para mabilis ang takbo. Ganun din ang gagawin ko sa ombudsman. Okay? So, ganun na lang po, ladies and gentlemen. At paki-share, paki-like, at yung mga team replay po, makiusap, huwag nyo naman skip ang ads para kumita naman ako kahit papano. Okay? Maraming salamat po. Okay, Master Sergeant Gutesa, you won.